Magsiluhod, tanda ng paggalang sa at banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, sa wagas niyang pag-ibig at malinis niyang layunin, tao'y kanyang pinagsusumakitan na mahango at patuloy kamtin ang kanyang kagandahang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahabang, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito, upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ganang tao, hindi nga mawawawaan, dili kaya'y maunawaan ang kalooban ng Ama. Ganang katauhay, walang makababatid ng kanyang panukala at mga kanyang kagustuhan. Ganang Espiritu Santo, naunawaan at maunawaan ng taong kanyang kagusto at kalooban. Kaya't ang nagnanais ng liwanag, siya'y hinahanap upang siya'y masumpungang ganap. Ngunit ang namumuhay sa dilim at makasanlibutan na layunin, ayaw sa kanya ay makinig at sumunod. Mga mahal, kayo mismo masusuri niyo ang sarili niyo, matatanto niyo kung ano ang pagkatao niyo, at kung sino kayo at ano kayo na nagpapalagay sa inyong pagkatao, kung ano kayo at ano na nakamtan nyo. Sadyang mahirap iulat ang kabanalan at mahirap ipatupad ito. Ngunit at pasubali, hindi binigyang karapatan ng tao na pagsumakit at pilitin ang kapwa niya, kundi ipanalangin at patuloy batahin. Kaya't ang patuloy na nagsisikap at nagsusumakit na masumpungan ng Ama, sila ay nakadarama, nakakakilala. Ngunit at pasubali,
ang nagsisikap sa mga bagay at naghahangad ng mga bagay, sanlibutan ng kanilang natututunan. Sanlibutan ang kanilang nakikita at hindi ang mga gawa niya. Kaya't magkataliwas ito, ang layunin pang espiritual at layunin pang sanlibutan. Ngunit ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang pag-isahin ang Kanya. Kaya't ang bawat nakakakilala sa Kanya, nagugustuhan nila at niloloob nila ang Kanyang mga aral, sapagkat ito ang nagbibigay daan at tuon ng kaisipan nila kung paano maunawaan ang Kanyang mga layunin at kagustuhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, mag-asawa kayo. Magkaiba kayo ng damdamin, magkakasundo ba kayo? Kung ang nagmamahal ay lalaki at ang babae hindi lubos nagmamahal, makapagtitiis ba kapwa kayo? Ganyan din ang pananampalataya ng tao. Kung hindi totoong nararamdaman ng Ama at kinikilala siya, hindi makasusunod sa kanyang mga aral sapagkat wala silang loob na gustuhin yon. Wala silang damdamin na ito pa rin dahil wala silang nararamdaman ng kanyang pagmamahal. Mga mahal, mahirap unawain, sadyang napakahirap unawain. Ngunit hindi mo uunawain ganang ikaw lamang. Kung tatanggapin mo, Espiritu ng Ama, ang lahat ng mahirap para sa iyo na maunawaan mo, ipapaunawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sino nga ba ang magaling na tao? Sino nga ba ang banal na tao? Sino nga ba ang matalinong tao na alam niya lahat ang mga salita ng Ama? Na alam niyang tukuyin, alam niyang sabihin, alam niyang gawin? Wala. Ngunit ang Espiritu ng Ama, kaya niyang gawin, kaya niyang sabihin, kaya niyang sabihin, kaya niyang gawin, kaya niyang tukuyin. Kahit anong sinabi niya at anong gagawin niya, na yaon ay mula sa Kanya. Na hindi pagkatao at hindi taong pinagmulan, kaya't alam niya at kilala niya ang mga aral at salita niya na kaiba sa lupa. Kilala niya rin ang mga anak niyang tumatalim at sumusunod sa Kanya, kaya naman ang mga totoo at nakikipag-isa sa Kanya, sila din mismo nasisiyahan, nagagalak at nagsisikap na sila'y makapanahan ng ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya't maliwanag ang katotohanan, kung hindi mo pahahalagahan ang kalooban at salita ng Ama at ipananaig mo ito sa iyong sarili, hindi mo kayang tupdin ang sa Kanya. Subalit, kapag tinalikdan mo ang mahalaga sa iyong sarili dahil anak ka ng Ama at alam mo siyang sa iyo, siya naman ang nagbibigay sigla, galak ng puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Na walang pinagkaiba sa mga mapangatwiran na, paano ka akong tutugon dyan sa panawagan na yan nakabanalan, paano kay trabaho ko? At nang magkasakit na, nasabi ng Ama, kala ko bang di ka makatutugon dahil may trabaho ka, ba't ngayon nakatigil ka magtrabaho? Kapag nangatwira ng tao, sasabihin, paano nga ka ako makatatalima? Hindi ko nga maiwan ang aking anak. At nang magkasakit at mamatay, ba't iniwan ang anak? Isang palatandaan lamang na dapat suriin ng tao, ang katwiran ng tao ay hindi katwiran ng Ama. Ang kalooban niya ay di kalooban ng tao, kaya't maraming dahilan ng tao. Ngunit at pasubali, kapag naramdaman ng tao ang Ama, sila mismo'y susuko sa Kanya. Sapagkat alam nila, walang pinakamahalagang magbigay buhay, sigla't galak, maliban siya. Kaya, ang nagsusumakit sa liwanag, nakikita nilang ganap kung sino siya at ano siya.
Ngunit ang nananahan sa dilim, kailan may di siya maunawaan, hindi siya kakampin. Kaya't nadidimla ng kaisipan, nababagabag ang damdamin, nababahala sila sa buhay, alalang walang humpay ang kanilang kaisipan. Subalit ang sumuko at binigay ang lahat sa Ama. Siyang nangangalaga ng kaisipan nila, siyang nangangalaga ng puso nila at kaisipan, dahil ang damdamin nila ay siya man din, nang dahil siya'y buhay sa kanilang puso. Nakakintal na at nakatatak na ang kanyang pagmamahal na patuloy niyang binubuhay upang patuloy silang maaliw. Naramdaman niyo na ba ang kaaliwan? Na hindi niyo batid kung paano kayo naaaliw? Yamang dang dating buhay niyo'y hindi kayo masiyahan sa ganito at ganyan lamang. Marami kayong hinahanap. Ngunit at pasubali nang maramdaman niyo ang Ama, bakit nasiyahan kayo? Nakontento kayo? Yaan ang palatandaan, binago ang damdamin mo, nabago ang isip mo, kaya nakaunawa ka sa mga kagustuhan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Marami ang ibinigay at iniulat sa banal na aklat na magiging basihan at pagpapagunitang may Diyos amang walang hanggan. Pagpasasarawan ng pakikipagtotohanan at pakikipag-isa sa Kanya. Maliwanag ang katotohanan, isa lamang ito na inyong pakinggan. Ang sabi ng hangal na mayaman, hindi nakasya sa kamalig kong ito ang aking kayamanan. Pinatibag at nagpagawa ng napakalaki at nang matatapos na, ang sabi niya, makapagpapahinga na rin ako. Hangal. Anong pagpapahinga niya? Mamamatay ka na mamaya. Yaw nang hindi alam ng tao, kung minsan ginugugol ang isip at damdamin nila sa pagpapahalaga sa mga bagay at salapi. Impok dito, impok doon, impok diyan, impok doon. Ngunit di nila alam kung kailan sila babawian ng buhay. Kaya't napakatalino ng mga tao, ngunit masigit na matalino ang espiritu, kaya't ang wika niya ay maliwanag. Ang nagpapahalaga sa kanyang sarili, siyang nawawala. Ngunit, ang tinaligdan ng sarili alang-alang sa akin, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mahirap niyong maunawaan ang aking binigkas at tinuran. Kung ganang katauhan susuri at magninilay. Ngunit maliwanag ang katotohanan ng may espiritong banal, tanggapin niyo, kilalanin niyo, di niyo man makitang tulad ng hangin, may gagawin sa buhay niyo na pagbabagong totoo. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kung nababatid lang ng tao, kanya-kanyang pag-aatas, kanya-kanyang atas, kanya-kanyang gawin, kanya-kanyang ginagawa, kanya-kanyang tutunguhan, kanya-kanyang patutunguhan. Ngunit isa lamang ang patutungkalan ng tunay na kumilalang tuwiran. Ang Diyos amang mahal, ang Diyos na maliwanag, ang Diyos na walang kamatayan, ang Diyos na naglaan ng iyong kaligtasan, kaya't ibinaba ang bugtong ng anak na tinatawag upang ang kaligtasan mo'y kamtin at padama sa iyong mahal na mahal ka at pinahahalagaan ka. Kaya't ibigin mo naman siya, pahalagan mo naman nang maunawaan mo kung sino siya sa buhay mo, tao. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Uulitin natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Sa makatwid, ang nananalig at sumasampalataya sa Kanya, nababago ang isip, nababago ang damdamin, nababago ang pananalita, nababago sa gawa. Kaya't ang lahat ng pagbabago na patotohanang sumakanya at nasa Kanya ang paghahari ng Diyos na dakila.
Nasuri nyo na ba ang sarili nyo kung anong pagbabagong nakamtan nyo? Nakamtan nyo na ba ang kaibahang pagbabago? Na sa dating buhay nyo, ayaw nyo yan, ayaw nyo ito, dahil mahirap palang tanggapin ang magpakabanal, ngunit nang maramdaman ninyo, butihin ang Ama, madali lang palang magbago kapag ginusto at minithi ang isip at damdamin nyo ang siyang mababago. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Ang mga tapat at totoong mga lingkod, takot na takot silang magsalita ng hindi tama't tumpak. Ngunit, ang walang kulala at di kumikilala sa Diyos amang may kapangyarihang pumatay ng hindi nakikita, may kapangyarihang bumuhay na walang makakakita, hindi kinatatakutan. Ngunit, kung di ka tatakot, hindi ka matatakot at wala kang takot, sino ka at ano ka? Alam mong may Diyos ka, alalahanin mo tuwina. Pagpalain kayo. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang mahirap tanggapin sa isip at damdamin na ikaw'y may sakit. Kaya naman dahil alam ng Amang mahirap mong tanggapin yan at di mo kayang tanggapin, ikaw ay kanyang aaliwin kapag siya ang iyong tinanggap at kinamtan. Kaya naman, sisidlan ka ng pag-asa, sisidlan ka ng tapang, sisidlan ka ng lakas, at sisidlan ka ng pagbabata hanggang tamasahin mo't tamuhin ang kagalingan na marapat mong kamtan. Sa mga nananampalataya, maliwanag niyong tamuhin ang buhay na ligaya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't habang pinagsisikapan mong gawin ang para sa Ama, na nakikita naman niyang tapat kang anak niya, sa hindi mo naman namamalayan, siyang umaaliw sa iyo sa kabila ng iyong mga nararanasang hirap, sakit at dusa bilang pakikipagtotoo mo at nasang sa kanya'y sumunod, tumalima bilang kanyang anak. Kaya't sa hindi mo namamalayan, ang hirap sa una ay kay gaanan ng mga sumusunod na araw pa. Ang di mo alam ng mga unang araw mo, naalaman mo't nabatid dahil napabatid niya. At ang di mo nagawa mo nang hindi mo na pinahalagahan ang sarili mo. Ang magmahal ka ng kapwa mo kahit di ka ano-ano, at ang ibigin mo ang aral niya, magsabuhay sa aral niya. Pagpalain kayo. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Mabait ka ba? Mabait ka ba? Kaya nga, nakamtan ninyo yan, anak, batid ng Ama na kaya nyo yan. Sabi nga, kung hindi kayo pinaghirapan ng inyong magulang at wala silang sakripisyo na tinamasa sa inyo, alam ng Diyos na hindi nila kaya yun kasi abala sila. Ngunit mas mapalad ka sa magulang mo na may sakripisyo ngayon dahil nakilala mo ang Ama. Kahit na pagbali-baligtarin mo, mapalad ka sapagkat ika'y batang nakakilala at nakadama. Yaw ng patotoo naman na kahit ang magulang mo ay hindi banal, kung ikaw na anak ng Ama, na anak niya ay nagsisikap magpakabanal,
ang nakamtan mo, hindi makakamtan ng magulang mo kung di siya nakilala. Ikaw na kumikilala at nakakakilala ang makadarama mismo ng ginagawa mo para sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya ang kasalanan ni Pedro ay di kasalanan ni Juan, ang kasalanan ng Ama ay di kasalanan ng anak, at ang kasalanan ng anak ay di kasalanan ng Ama. Kung sino may sala, siyang may dusa at parusa. Pagpalain kayo, nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Ngunit kailangan pa bang may parusa? Kung kumikilala kayo sa Ama at nakikilala niyo siya, ano ang wika niya? Nang dahil sa pag-ibig, kaya isinugo ang anak na kabugtong-bugtungan. Ibig sabihin, ayaw ng Amang may maparusahan. Kaya't ang mga mananampalataya at kikilala sa Kanya ay maliligtas. Maliwanag ang nakatala. Kaya, nais mo bang kaligtasan? Kumilala ka't tanggapin siya. Manampalataya kang tapat, manalig kang ganap. Pagpalain kayo, nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nagsalita ka ng pawang katotohanan at yung mga kapwa mo hindi nasa katotohanan at di naman nila nagagawa ginagawa mo, lalabas ka lang mapagmagaling. Lalabas kang naggagaling-galingan at nagbabanal-banalan. Ngunit tanging Amang nakakabatid sa mga anak niyang nagsusumakit, nagsusumikap, na maging matuwid, na makatahak sa landas ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, sapat na ang Ama ang makabatid ng anong mga ginagawa niyong lihim. Kung mabuti o masama, kung tama o mali. Sapagkat kapwa niyo'y di masusuring ganap, lalo't hindi nakalantad. Subalit ang Ama, lantar at lihiman, alam at batid niya. Kaya, siya'y dapat kilalaning ganap upang mahayag ang kanyang kadakilaan at kabutihan sa iyong katauhan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga pala, walang makababatang tumupad at tumalimal sa larangan ng kabanalan, sapagkat marami kang ang isa sa alang-alang at iiwanan, marami ka rin iiwasan. Ngunit, at pasubali, wika nga maliwanag, hindi ka mahirapan, anak, sa iyong pagtalikod, sa pag-iwas, sa iyong isinasaalang-alang sa akin. Sapagkat bawat sinalang-alang mong ginawa alang-alang sa akin, ako naman ang sa iyo'y aaliw. Kaya't sa isip at damdamin mo, akong may hawak upang magtibay kang ganap at makayanan mong tuparin ang aking layunin. Kaya't kapag nakatutupad kayo't nakatatalima, huwag kayong mayabang magaling, hindi nyo yan. Sapagkat kung di kayo pinangangalaga ng Espiritu Santo, wala kayong kakayanang labanan ng mundo, labanan ng hamon ng katawan nyo at kalooban nyo. Kaya't anang malabanan yung lahat ito, Amay, pugayin, pasalamatan, sapagkat siya, hindi kayo mismo. Pagharian kayo, nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dahil sa'yo natuto ako. Kapag kayo natuto na, maawit nyo ito. Dahil sa'yo nakaunawa ako, subalit ng dahil bawat araw at gabi may kakaibang pangyayari na mula sa'yo, Ama. Hindi dapat na ilang araw lamang akong magsikap makakilala at makikilala na kita. Nabarapat na pagkatapos ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon o ilang taon, ako'y tumugot na at alam ko na lahat.
Sapagkat wika mo nga, habang sumusunod ako sa iyo ay marami pa akong matutuklasan. Habang kinikilala kita, marami pa akong matututunan. Habang dinadama at tinatanggap kita, lalalim pa ang aking pagmamahal. Subalit kung ako'y mawawalay sa iyo, tutugutan mo nang ako'y dulutan ng kaalaman. Kaya't ang layon ko at hiling sa iyo, Ama ko, makapanahan ako sa iyo, hindi bilang ako'y ako, kundi ikaw bilang ikaw ay ikaw nga bilang ako. Sapagkat walang Diyos maliban ikaw, kaya't marapat na ikaw ang manguna, magharing ganap. Sapagkat ikaw lamang ang aking sandigan, ang batong walang katibagan, ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos na di naglalaho na parang bula, ang Diyos na makapangyarihan, na noon, ngayon at magpakailanman, di humihina ang kakayahan, di nawawalang kapangyarihan, at di mamamatay ang pagmamahal. Kaya't dahil sa iyo, Ama, sa karampot kong natutunan, higit pang matuto ako at mabatid kong para sa iyo. Mithiin ko ito'y makapanahan na, sa damdamin ko'y maging ikaw na lamang, kaya't sa isip at damdamin ko'y manahan ang iyong aral at ang iyong pag-ibig. Sa gayon, Ama, di ko man kaya makakaya ko, dahil ikaw ang nagpapakaya. Sa gayon, Ama, wala man akong magagawa dito sa lupa, may magagawa ko dahil sa iyo, sapagkat, Ama, mahirap mang unawain ang aking diwang mga iyong salita, ngunit dahil sa iyo, Ama, ikaw ay magbibigay unawa. O aking Ama, at dakilang walang kapantay, ako'y naniniklohod, nananambitan, dahil sa iyo, ako'y nabuhay, kaya't ikaw lamang ang marapat sa akin mabuhay ng ganap. Dahil sa iyo, ako ay nakadama ng kakaiba sa unang buhay ko bilang tao, na walang kakayahan ako masurit malirip ko kung ano ang layon mo. Kaya't salamat sa iyong Espiritu na ako'y tinuruan, nabuksan ang unawa ko dahil sa iyo. Walang nagawa ako nang sundin at makinig ako, nasiyahan naman ako. Kaya't Ama, manahan ka nawa sa aking damdamin. At sa isip ko na may kintal mo at mabuhay ang iyong mga aral, upang sa bawat araw at gabi na ako'y nabubuhay sa sanlibutan, maunawaan ko lubos ang iyong layunin at adhikain, at tulungan mo ako at tulutan, na may bahagi ko sa kapwa ko ang nabahagi mo sa akin. May pagkaloob ko ang pinagkaloob mo sa akin, bagamat hindi ako ang may karapatang magbahagi nito. Ngunit sa kalooban mo ang lahat ng natutunan ko. May papahayag ko sa kapwa ko kung loloobin mong ito ay gawin at magawa ko. Kaya't ikaw nang maghari, ikaw ang manguna, ikaw nang lahat-lahat, o aking Ama, sapagkat ikaw ay butihin at mapakabuti. Kaya't ang lahat ng mabuti, inilalaga ko sa iyo na ito magaganap at kakamtin ko naman kapag niloob mo. Sapagkat walang mahirap para sa iyo na tupdin at gawin mo ang makabubuti sa akin at sa kapwa ko. Nek karameneya hanang, nek karameneya hanang, nek karameneya hanang. Ang may pandinig ay nakarinig. Maring, kapag ika'y nagsasawa sa ginagawa mo, ikaw mismo'y susuko. Kapag hindi ka nasisiyahan sa kinakain mo, ikaw mismo'y titigil. Sapagkat sasabihin mo, ano ba'y kinakain ko na ito, walang lasa. Ngunit kapag sinabi sa iyo ng nagpapakain, kahit walang lasa,
at di mo malasahan, magbata ka hanggang magkalasa na ang bibig mo. Yan na rin ang ibig kong tukuyin at ituran, magbata kayo. Kung di nyo pa nararamdaman at di nyo naunawaan ang aking tinuturan, hanggang sang araw kayo'y makadama, makakilala sa matuwid na Ama. Nek karameneya hana, nek karameneya hana, nek karameneya hana. Sapagkat mas mahirap pa ang gumawa ka ng kasalanan na para sa iyo yung magaan lamang, ngunit para sa Ama, sadyang kahirap nang sasapitin mo, anak. Sapagkat ang pinapalagay ng taong mahirap ang gumawa ng kabutihan, ngunit kapag nabihasa na at ito'y patuloy na ginagawa, ang mahirap para sa kanila, kay gaan naman nilang natatanggap ang gantimpala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sino nga ba ang may gustong walang pera? Meron ba? Kaya nga itong perang ito ang nagiging daan kung magkamisa ng maraming talusirang tao. Kailangan ko pa ng maraming pera, kaya unahin ko muna yung pera. Nang inuna pera, buhay ay nawala sa kanya. May marireklamo pa ba? Magsasalita ba ang pera? Ba't iniwan mo ko? Subalit ikaw, masasabi mo, iniwan mo man ako pera, kapag ginusto ng Ama ko, magkakapera pa rin ako. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Kaya't kung dahil sa Ama, kung nagtinda ako ni Re, mas marami akong napagbelahan. Ngunit, kaya sinabi yun, hindi pala siya tapat. Sabi naman ng tapat, kahit ako'y walang mapagbilhan ngayon, dahil bukas dadagsa naman ang mamimili ko, bawi na rin ako. Yan ang matapat na pananalig. Yan ang totoong pananampalataya. Hindi natakot mawala yung nawala ngayon dahil alam niya may bukas pa. Alam kong may. Kaya, nawalan ka ba ng lakas ngayon? Kung kikilala ka, manalig ka, ngayon din, kaya kang sidla ng lakas, bukas, higit pang lakas, ang ibayong lakas na ibibigay muli sa'yo. Kaya manalig ka, nawalan ka ba ng sigla? Ngunit at pasubali, kinilala mong nagpapasigla? Ang nawalang sigla sa'yo, maaring masibayong, mas higit na ibayong, siglaang ipalit sa buhay mo, tao. Kaya may sayang ba kapag kumilala ka? May nawala ba sa'yo kapag kumilala ka? Ngunit at pasubali, may mawawala sa'yo kung di ka kikilala at wala ka makikilalang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Mahirap labanan ang damdamin kapag pinanaig mo ang iyong sariling kalooban. Subalit hilingin mo sa Ama ang katatagan at malalabanan mo ang damdamin mong iyan. Minsan, pinahihintulot sa amin ng Diyos na mangyari yon upang mapatotohanan ang salita niya kung totoo. At doon niya pakikita sa iyo, totoo ang salita niya kapag buhay mong tinanggap at sinabuhay. Babalik po ako dito. Sino nga ba ang walang mga pinagdaraanan? Kung kayo'y may binabata sa pagtungo nyo rito, alam nyo pong mas marami kaming binabata na mga naglilingkod sa inyo. Siguro kung may nakatunghay sa akin, ilang araw akong bumababa riyan. Minsan late, dahil hindi lang kayo ang hinaharap ko. At kung di ko lalabanan ang damdamin ko, lalo po sa araw na ito, kung katwiran ko'y katulad ng katwiran nyo, eh wala ako ngayong oras na ito. Bakit po? Yan po ang pilit kong nilalabanan ng damdaming ina, lola. Kanina, habang ako'y paalis na, ang apo ko'y humahihakap sa akin na sumasama eh. Hindi ko maiwan-iwan. Pero sabi ko, Ama, ayokong manaig ang damdamin kong ito. Maraming balakid pag nagmamadali ka. Ngayon lang po ako magkukwento at isang kwento lang ito dahil para magnilay kayo. Pagkatapos, pagka nahuhuli ka, mapakaraming salita ng tao. Eh, may bayad po ba ako sa inyo? Di ba wala naman? Pero wag po kayong masasaktan sa sinasabi ko. Nagpapakatotoo lang naman po ako sa inyo eh. Tapat naman po yung sinasabi ko, di ako gumagawa ng istorya. At di naman ako para lang paniwalaan ninyo. O di kaya'y humanga kayo. Hindi ko po kailangan humanga kayo sa akin. Hindi ko kailangan purihin nyo ko. Hindi ko kailangan tanggapin nyo ko. Ang gusto ko lang po, makilala nyo ang Diyos. Yun lang po ang alam kong gusto ko. Subalit, hindi ko gustong ako ay hangaan nyo. Bakit po? Sapagkat dito po ay mahina ang internet. Hindi ko makakausap ang anak ko. Pag dito po ako, wala po akong internet. Diyan, makikipag-type po ako. Gagamit pa ako si Arlene.
Siyempre po, ang anak ko'y nananabik din naman sa akin. May mga oras na wala akong ginagampanan, halimbawa, nakapagpahinga, di ka naman makapakipag-usap. Siya naman po may day off lang at may oras ang pasok. Pinipigilan ko damdamin kong tao. Malabong mahirap ang nasa malayo, sabi niya po sa akin. Maga pa lang may iyak na ako. Nilalabanan ko po yan. Pero, kunwari ako pagalit. Alam mo naman anak, ma, sabi niya, bata pa ako, sabi niya, yun ang sinasabi mo sa akin. Lumaki kung hindi na ako naglambing sa'yo. Pero ngayon, alam mong mahirap ang malayo. Nananapit din ako sa'yo. Bakit yung mga tao, sabi niya, nagagawa mo silang pahalagahan? Alam niyo po, sabi ko sa anak ko, nakpatawarin ka na mama. Alam ko maunawaan ako ng Diyos. Hanggang sa umaba po ang usapan namin na, sige anak, lagi mong tatandaan, ang sakripisyo ko ay hindi ko sariling kagustuhan at kayo rin makikinabang. Hanggang sa sabihin ng anak ko, patawad po ma. Sorry. Yung tao naman po, kahit gano'ng sakit ang gawin nila sa akin, kailan ko ba narinig na sorry? Mabuti pa nga mga anak ko nangingi sorry Kaya kung pahalagaan ko po ang pamilya ko, ayoko na. Ano ba gagawin mo? Bakit? Kasi po, tinatapos yung tinatala na nung oras ako ginising na espiritu. Ang anak ko'y oras na para makausap ko. At pagkatapos na mag-usap, nang matapos na lahat-lahat, na maitala, konting oras na naman, nagmamadali na naman ako, dahil may gagawin na naman. Maraming tao nagdadahilan sa kanilang ginagawa. Pero kapag gusto mo, mapaparte-parte mo yan. Salamat po sa Diyos, may binigay siyang mga naglilingkod sa akin. Damit ko, pinaplantsa. Nilalaban nila. Sila pa nakikusap sa akin. Pero yung panloob, hindi ko pwedeng pagkatiwalayan sa iba. Kaya pagka may mission po at pagod ako nagtala, natatambak. Pero pagkatapos niya, nakapaglaba pa ako para maikula at para maisampay bago ka umalis. At ang apo ko po, naririnig kong umiiyak. Ang magulang niya nagtatrabaho kasi naka-home base po ang manugang ko, nagtatrabaho sa computer. Ang anak ko wala, naghanap buhay. Ang asawa ko naglilingkod pa rin para makatulong sa pamilya. Nasaan siya? Nandun naman siya sa likod, may ginagawa para mag-aruga naman ng hayop. Parti-parti lang po. Hindi po ako nanunumbat. Hindi po ako nanunumbat. At di po ako nagbibilang. Subalit, wika ng Espiritu, maghayag ako ngayon ng karampok. Ilan lamang po ito sa binabata namin. Nangako ako sa aking alagad na mamahalin kong tapat ang kanyang anak dahil yun ang naging manugang ko. Nang panahon pong mga bata ang mga anak ko, kaya nakapaghanap buhay ako, nag-alaga ang inda ko. Siyang nakasubaybay sa pagpapakain. Ngayon, gusto kong arugain ang mga apo ko. Wala po. Kung saan pupunta ang aking mga anak, dala-dala para lamang makapaglingkod ako. Eh, ba't po ako naghayag ngayon? May nagsabi kasi,
Lagi na lang ikaw nalilate si Apo, di ba ang usapan alas 2? Bakit po? May sweldo po ba ako rito? At alam niyo po ba, ginagampanan kong partikular? Karampot lang po ang oras ko sa pamilya ko. Hindi ko pa magawa. Pinatasan ako sa pagtatala ng Facebook dahil marami pong nakikinabang doon. Hindi yung mga taga rito lang. Mas marami ang sa ibang bansa na nagigising, natututo at nagpapalakas ng loob nila. Dahil hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Sila ang nagmimensahe at nagbibigay pahayag na, Apo, salamat po. Kung wala pong ganyan na nakikinabang, bakit? Ba't ko titiisin? Sa halip na nagtatala ka, dapat hindi na. Dahil marami po akong ginagampanan dito. Kayo nakauwi na, ako hindi pa. Kayo kumain na, ako hindi pa. Kaya sabi ko sa Panginoon, salamat sa iyo sa bahagi mong ito. Pero maaari ba ako magreklamo sa iyo, Panginoon? Hindi po ako galit. Hindi ako nagdaramdam. Ano pa po napapala ko sa iba? Hinahatulan, pinagtatawanan, hinuhusgahan. Ano sabi ng mga anak ko? Ama, pag mong pahintulutang palungkutin ka ng tao. Sino po nagsalita na yun? Yung anak kong hindi ko makausap-kausap. Ako nga, hindi ko alam paano kitang pasasayahin. Pero wala po siyang alam sa dinaranas ko. Mama, date mo naman si Papa. Lagi mo na lang siya iniiwan. Matanda na kayo, senior na kayo, dapat lagi na lang kayo mag-enjoy sa buhay. Anak, masaya ako. Masaya ako naglilingkod. Ito ang kaligayahan ko. Eh, paano si Papa? Kayo rin po, may pamilya. Kayo rin po, may asawa. Di ba gusto nyo lagi kasama asawa nyo? Kaya sino po magbabata? Pagkatapos sasabihin, kaya po hindi ako nakapaglingkod kasi po ganito eh. Kaya po hindi ako nakaalis kasi po ganito. Kaya po hindi ako nakapunta ngayon kasi po ganito. Kung ako po magdadahilan at mga ngatiran, marami din akong dahilan. Para hindi na po ako bumalik dito. Pero hindi ko po kaya eh. Hindi kaya ng damdamin ko. Yun ang sinasabing kapag ang damdamin mo ay Ama, hindi mo siya matututulan. Hindi mo siya kayang tutulan. Sapagkat nagsusumigaw ang kalooban mo. Kahit nasaan ka, ang nasa isip mo yung paglilingkod mo. Kahit anong ginagawa mo, parang may lungkot ka. Pag hindi mo natupad yung ata sa'yo, yan ang di po ninyo alam. Subalit kung wala akong pandamang ganito, hindi ko ipagpapalit ang mga apo ko sa inyo. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko. Hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko. Dahil bago ako naglingkod, masaya naman ako. Ngunit, kaya ko lang po sinabi ito, hindi ako para manumbat, para magalit, o para magbilang ng ginagawa ko. Para yung nagtatanong at nagsasabi, nagrereklamo na ba't huli na naman ako, suriin ang ginagawa nila. Pinagsisikapan ko pong makasunod, pinagsisikapan ko pong makatalima. Subalit wag naman po ninyo akong hanapan, dahil hindi ko naman kayo hinahanapan. Ako po bukal sa kalooban ko ang paglilingkod ko. Ang makinabang ay makinabang. Ang matuwa ay matuwa. Ngunit siya hindi nakikinabang at di natutuwa, wala na po ako magagawa. Hindi ko po sakop ang inyong sarili. Kaya't ang aking sarili lamang ang alam kong sabihin sa inyo. Kung hindi sa Diyos, hindi po ako maglilingkod.
Kaya magpasalamat din po kayo sa mga nagtitiis na naglilingkod, sa mga nag-aawit, umaawit, tsaka tumutugtog, sa mga IT team na nagpapakatotoo. Kita nyo po, ilan ang IT team, pero minsan wala. Bakit? Dahil wala po silang sweldo. May nagsabi na nga isang IT team, bakit may sweldo ba ako doon? May pamasahe ba ako? Ano nga po magagawa ko? Wala akong pambigay. Pagkatapos yung tao, nakapagbigay ng ganun, ganyan, sinusuri nyo. Alam nyo po ba kung saan napupunta yon? Pag nagkakamali ka na lang, sa ginagawa mo'y nagmamalabis ka, mabuti pa nga tumigil ka na. Dahil walang kwenta, wala nang silbi, niloloko mo lang ang sarili mo. Ngunit hindi ko po niloloko ang sarili ko, kaya nagpapatuloy ako. Dahil dito po ako masaya. Dahil masaya po ako kapag nakapaglilingkod ako. Dahil maligaya ako sa mga ginagawa ko. Dahil mas masayang maramdaman ng Diyos kaysa nakapatag ka. Wala kang ginagawang paglilingkod sa kapwa mo. Ang gulo naman ng isip mo. Maraming bumabagabag sa iyo dahil masama isip mo. Dahil masama damdamin mo. Yan po ang hiling ko sa Diyos. Mawala na yung damdamin kong tao nang hindi na magbalik ang ugali kong tao. Sapagkat kapag ang ugali kong taong pinanaig ko, suplada rin po ako. Patawad po. Dahil yun po ako. Mahirap pong magsinungaling at mahirap pong magmaang-maangan. Suplada rin po ako sa dating buhay ko. Kaya wag mo akong sasabihan at sisitahin kita. Ba't napapakain mo ba ako? Ganyan po ako magsalita dati, ngunit natakot ako sa Diyos at nahiya na po ako sa Diyos dahil alam kong mali pala yun, kala ko'y tama. Kaya yung pong alam nating mali, wag na po natin gagawin. Nagsisinungaling po tayo. Sinong dinadaya natin? Sarili natin, hindi po ang Diyos at hindi ang kapwa natin. Dahil kung ang ginagawa mo hindi tama, ikaw rin ang mababagabag, ikaw rin ang mahihirapan. Ngunit kung masaya ka, at totoo ang Diyos ay nasa iyo, kung nalulungkot ka, damang-dama mo ang pag-aliw niya. Dahil totoo ang salita niya, at yan ay pawang katotohanan. Mga minamahal, inulit ko po, hindi ako galit, hindi ako nagbibilang, hindi ako nanunumbat, o nagmamarali, o hindi po ako. Ito'y sinabi ko dahil pinatatamaan kayo. Kundi, totoo lang po sinabi ko, totoo ito sa akin, at totoo po, kahit marinig tayo ng Diyos, haharapin ko po ang sinabi kong ito dahil wala akong sinabing laban kanino man at masama kanino man. Ang sarili ko po ang hinayag ko, wala akong pakialam sa kapwa ko tao. Buhay po ba ang Ama? Kaya nawa po, magsikap din kayo na maramdaman niyo ang Diyos. Yung totoo niyong nararamdaman para makita niyo po kung paano siya totoong makipagtotoo sa tao. Hindi yung ngayon oo kayo, bukas hindi na, mamaya hindi na rin, sa makalayway lalong hindi na. Kundi dapat araw-araw, oo kayo sa Diyos dahil nasa puso niyo siya. Marami po kaming sinuko na hindi niyo alam at di niyo alam at di niyo malalaman. Dahil kami lang nakakaalam kung ano kami at sino kami at ang Diyos namin pinaglilingkuran. Kung Diyos niyo rin siya, maunawaan niyo kami. Buhay po bang Diyos? Sabi ng anak ko, Mama, ba't ganyan ang boses mo? Hindi ko alam. Ba't nagbago boses ko? Pero ako, anak, ito lang masasabi ko, di baling ang tao ay mabagsik magsalita, ngunit hindi matapang sa kapwa. Tama po ba?
Hindi baling ang tao'y duwag na makipag-away. Huwag lang duwag sa katotohanan. Hindi baling ang tao ay duwag naman sa kapwa. Huwag lang matapang para kung sino yan. O ibang Diyos. Sapagkat lahat ng matapang may hangganan. Lahat ng duwag, ang Diyos ay kalaban. O ibang Diyos. Yan po ang natutunan ko, kaya ito ang gusto kong gawin. Nang kilalanin ko ang Diyos, ako'y magpakababa kanino man, kahit sino ka pa. Hindi kita itatangit, hindi kita pipiliin, dahil pantay-pantay lamang kitang paglilingkuran. Kaya walang mayaman, walang mahirap dito. Tulad ng sinabi, nung linggo, ang sabi sa akin may lumapit. Pares lang tayo naglilingkod. Kaya lang, ang pinaglilingkuran ko, puro mahihirap. Bakit? Sabi ko, mahihirap lang ba mga pinaglilingkuran mo? Ako hindi ka ako. Mahirap mayaman. Kasi hindi naman ako naglilingkod ang Diyos. Ano ba kakong palagay mo? Gusto ko sabihin. Oo, mahirap mayaman. Kinalabit naman ako ng isa. Ay, ano po yan? Ganyan. Sabi ko naman, sa sarili ko, Conching, huwag ka nang sasagot di maunawaan. Sabi ng Espiritu, anak, huwag ka nga papatol. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi ng alagad ko, may sinabi siya hindi ko na sasabihin. Siya nakakaalam nun. Sabi ko naman, Diyos ko, patawarin mo po siya. Buhay ba ang Diyos? May nagsabi nun, ay, ang mga nagpupunta kay Apo Kunching, puro mayayaman, kaya eka, si Apo Kunching nakapagpagawa ng dambana May nagsabi, teka, yung mga alagad ni Apo Kunching na yun nakakabili ng sasakyan ano ba eka ang mga trabaho doon? Para hindi kayo tanong ng tanong, araw-araw pumarito kayo. At para hindi kayo nag-iisip, magbantay kayo sa amin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Pero, sino po ba nagagalit? Di ba ang masama ang isip? Kung malinis at mabuti laman ang isip nyo, ba't kayo nagagalit? Sa Diyos ba iyon? Wala po akong magagawa. Ganito, boses ko, tinig hilingin po natin sa Diyos. Mabago. Ano po ba babaguhin? Ito na po ako Pero, yung boses ko lang. Subalit, hindi mo maaaring katwiran sa Diyos na, ganito na ako, hindi na ako magbabago. Sabi ng Diyos, hangal. Kung ako'y tatanggapin mo at kikilalanin, ba't di kita mababago? Ikaw di mo kayang baguhin sarili mo, kita'y bago. Ika'y kaya kong baguhin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, ang sumusunod sa akin, nakikita ang tuntunin ko. At ang tamang daan ng hinatahak nito, nakikilalay ako. Paano mo sasabihin, matuwid na daan ka kung baluktot ang isip mo? Nakakagalit po ba ang katotohanan? Nakakagalit po ba ang totoo? Nakakainis po ba katotohanan? Kaya ka nainis, hindi ka totoo. Totoo po ba? Ngunit magpakatotoo po. Gugustuhin nyo araw-gabing pakinggan. Mamahalin nyo araw-gabi ang Diyos sapagkat alam nyo, siyang inyong buhay, siyang inyong lakas. Saan ka ba hiram ng buhay? Saan ka hihiram ng lakas? At saan ka hihiram ng biyaya? Kay Juan, kay Pedro, kay Petra, pagsasawaan ka, kaya sa kanya ka hihiram. Ibibigay ang pamamaraan, hahanapin mo naman. Kapag nakita mo, manahan ka doon kung tama tong pakanggawa mo. Kung hindi, umalis ka. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, alam mo, ang masama ay di sa buong panahon magtatagumpay. Ngunit ang mabuti,
Hindi mo man napagtagumpayan sa una't nahihirapan ka nang hilingin mo sa Diyos. Tulungan mo ako, tinulungan ka, nagtagumpay ka. Yan ang kabutihan. Kaya maghapon magdamag ka mang makinig ng salita niya. Kapag nananamnamot naunawaan mo, masaya ka. Kapag hindi mo naunawaan, 3 minuto lang, sawa ka na. Dahil sabi mo, ano ba yan? Kaya naman, isinalarawan ng banal na aklat Biblia ang tawag ang mga pinatupad at pinaganap ng Ama mula unang tipan hanggang bagong tipan, kung papaano ang mga anak niyang sumunod sa kanya't hindi nakasunod. Kayo po, mag-aaral ba kayo? Dapat matuto kayo. Huwag kayong katulad ng estudyanteng liban ng liban, absent ng absent, balik ng balik sa grade 1. Dapat ang tao, lalo tigit kung matanda na, magising na at matuto. Hindi sa mundo, kundi sa Diyos na totoo. Pagpalain kayo. May pandinig ay nakarinig. May tanong baga kayo? Wala kayong tatanong. Kaya bukas po kung ako'y loloobing mahuli uli, sana maunawaan nyo. Pero pinagsusumakitan kung huwag akong mahuli. Kaya lang, isang dahilan pa rin kung ba't ako nahuli. Tumawag ako sa alagad ko. Anak, tutungo ba kayo ng dambana? Kasi po, wala rin akong pamasahe araw-araw para ako'y magpagasolina. Kaya sabi ko nga sa alagad ko, kalaki na ng sakripisyo mo sa akin. Kahit 5 ayaw akong tanggapan. Pupunta rin naman po ako doon na po. May kapalit na po yan. Salamat naman. At kumikita sila sa pamumuhay nila. Dahil totoo silang gustong pumunta. Yung hindi totoong gusto, hanap ng hanap. Wala po kasi kaming pera, kaya hindi po kami makapaglingkod Hanggang sa matibag. Hanggang sa nawala. Nawala na rin pagiging alagad. Ngunit hindi lahat ay ganon. Kaya nawala. Huwag kayong mag-isip ng masama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Kaya't nang tumawag, Apo, pasensya na po. Hindi po kami makakapunta, nag-anak pala ng kasal. Oo nga pala, Diyos ko, sinabi nga pala ako kahapon, buti na lang, pinaalala ni Apa. Kung hindi, hintay ako ng hintay, walang gawang paraan. Tawag ako kay nanay. Nanay, pupunta ka bandambana ng sasakyan mo. Sige po, po, anong oras ba kita susunduin ang van? Tinapos ko nilalaban dahil kinula ko muna. Wala pa ka ako sundo ko, makapaglalaba pa ako. At sasampay ko muna. Ama, tulungan mo ako, mapabilis, mapadali. Para akong tutututututun, sampay. Nanay, nasaan ka na? Naku, apo. Pinalabas ko po yung van. Nakalabas po pumarada naman sa harap ng simbahan. Naku, nanay, sabi ko, pasok ako ng kwarto. Ma, makaunawa po sana ang asawa kong pagod. Sana po ako'y yatid. Pa, yung daw banin, nasira sige, kaya atid kita. Salamat po Diyos ko, nakapasok ako. Wala pa ako sinabi. Ganyan po ang Diyos. Dumulog ka. Kapag gusto niya, ibibigay niya. Kapag totoo ka, ipagkakalob niya. Buhay ba ang Diyos? At, sige ka ako, pagod ka Yatid mo na lang ako hanggang doon. Kay nanay. Sana ka ako gawa na po yung van. Sana po ka ako gawa ng van. Pagdating, nakatawa si Hermenia Egna. Nanay, gawa na bang van? Opo. Sige, muwi ka na ako. Sasakay ako sa van. Yan po istorya ko. Kawawa naman ako, no? Pero hindi po ako naawa sa sarili ko. Sabi ng Panginoon, huwag kang maawa sa sarili mo para makapaglingkod ka. Huwag kang maawa sa sarili mo para makapagpatuloy ka. Huwag kang maawa sa sarili mo para huwag mong kabagan ang sarili mo. Dahil kapag nahabag ka, tutugot ka, anak ko. Dahil kung ako'y maawa sa sarili ko, ba't ako ginaganyan ng tao? Abay, ayoko na po. Tama po ba?
O sige po, magtaas ang kamay ng nagbayad sa inyo. Magtaas po. Wala po ano, binigay ng libre, pamahagi ng libre, ba't sinusuroy niyo po kami kung paano kami kumakain? Sabi ng Diyos, maglingkod ka sa akin at di kita gugutumin. Pero, wala kaming nililihim. Ang Diyos walang mapaglilihiman, kahit sino man. Hindi makapaglilihim. Kasalanan ko po ba kung may nagmamahal sa akin? At minamahal ako? Minamahal kami? Kaya, salamat sa mga nagmamahal sa amin. Salamat po. Panginoon, masarap ang saging. May saging ka. Panginoon, masarap ang kamatsili kahit mabaho ang bibig. May kamatsili ka. Hindi ka bumili. O, nainggit kayo? Maglingkod po kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nakakainggit po ba yon? Sabi ng alagad ko, Apo, magdadala ako ng lumpia, masarap. Ay, salamat. Kaya, kung naiinggit kayo, gumawa kayo ng mabuti. Huwag kayong gumawa ng masama. Sapagkat pag masama, inggit ka ng inggit ka ng inggit, kawawa ka, mamamatay ka sa inggit. Buhay ba ang Diyos? Pag gumawa ka ng mabuti, kahit ang kapwa mo galit na sa'yo, nakatawa ka pa eh. Dahil hindi ka galit. Dahil wala kang galit. Sila naman, ang gingit-ngit. Sabi ng Panginoon mo, anak, kung kilala mo ako, bakit ka nagingit-ngit? Bakit ka nagagalit? Bakit ka napupot? Bakit ka naiinggit? Bakit ka nagseselos? Sige po, tanungin niyo sarili niyo ngayon kung wala na kayo noon. Magpasalamat kayo sa Diyos. Kung meron pa, magnilay kayo, magbago. Para hindi kayo masaktan, mahirapan, at di kayo hihingal-hingal. Dahil masama, loob nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May mali po ba sa sinabi? May nakakagalit po ba? Kung di po kayo nagalit, tumawa kayo. Hindi po kayo uto-uto. Hindi po kayo inuuto. Kaya, tama na po. Tapos na. May tanong baga kayo? Wala po kayong tanong. Hindi kayo magtatanong. Wala rin akong tanong. Kaya tapos na po. Mamaya po may gawain. Kaya may bukas pa. Nawa bukas. Kung na-late naman ako, huwag ka magtanong. Ba't ako late? Pero pinagsusumikapan ko pong huwag akong malate. Hindi ko lang po alam kung saan ako uuwi ngayon. Hulihin nyo kasi kung saan. Alam niyo po ang Diyos, pag siyang hinilingan mo, Panginoon, saan po ba dapat ako maggumanap ngayon? May tumawag, Apo, kasi po kung loloobin po sana ng Panginoon, ng Ama, gusto po sanang madalaw niyo po si ganyan. Sabi naman ng isa, Apo, pupunta po ba tayo sa patay? Naku, kako. Sabi naman ng isa, piyesta po sa amin sa linggo, pumunta po kayo. Sabi naman ng isa, Diyos ko, saan po ba ako? Isa na lang, wala pong pupuntahan kahit isa. Buhay po ba ang Diyos? Yes. Wala na lang akong pupuntahan. Doon na lang ako sa akin kung saan ko gusto. Buhay po ba ang Diyos? Pero hindi po. Ano sabi ng Panginoon? Ako'y para sa Diyos ng mga buhay. Kanino po ako? Paano po? Miyerkules na ngayon. Bukas. Biyernes na. Sabado na. Sabi ng asawa. Sabi mo, sa linggo tayo naman. Dumating yung linggo, hindi sa akin. Dumating na naman sa linggo, tayo naman. Dumating linggo, hindi na naman sa akin. Sa linggo kaya, saan ka? Ewan ko ka ako. Sige po. Di kaya kayo hiwalayan ng asawa niyo, sampal-sampal Pag ganun ang katwiran, salamat sa Diyos. Nung pong ako'y hindi ganito, huwag akong aalis na di kasama asawa. Sigurado. Sasabihin, hindi na ako uwi ng Manila. Paano tayong mabubuhay? Magtrabaho ka. Pag dumating at wala, hindi na ako uuwi. Balik na ako ng Manila, wala ka pala.
Salamat po ngayon. Kahit araw-araw wala ako. Ba, hindi mo na yata ako mahal, hindi mo na ako hinahanap. Hindi, pag hinahanap kita, sabi mo, may misyon ako eh. Kaya hindi na ako nagtatanong. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Huwag po ang plano natin ang sundin natin. Ang plano ng Diyos. At kapag ang plano ng Diyos ang sinunod natin, walang mahirap tupdin. Magaang-magaan sa kalooban. Kaya nahihirapan dahil hindi gusto, napipilitan lamang. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit kapag gusto, ginusto, niloob mo, walang mahirap. O katulad po kayo, pag gusto nyo lang pumunta rito, kaya kayo pumupunta, di po ba? Kaya pag ayaw nyo, hindi kayo dumarating, di po ba? Nagtatanong po ba? O ba't ngayon lang kayo? Wala pong tinatanong. Eh, ba't po ako pag anong oras ako dumating, tinatanong? Buhay ba ang Diyos? Opo, dahil kasi po, Kunching, ikaw ay naglilingkod at ikaw ang nanggagamot. Tama po. Subalit, sabi nga ng Panginoon, hindi nyo mahahawakan ang oras ko. Dahil hindi lang isa ang paglilingkuran ko at marami kayo. Kaya wag nyo akong turuan tao. Sabi ng Diyos. Tama po ba? Eh ngayon, kung hindi ka naman totoong lingkod at nagsisinungaling ka, nagdadahilan ka lang, naglakwatsa ka pala doon, nagpunta ka doon, ginawa mo yan, ginawa mo yon. Tapos sasabihin mo sa tao, pasensya na kayo, nahuli ako kasi may ginawa ako, ganito, ganito. Di naman pala, totoo. Sino niloko mo? Di sarili mo. Ayoko pong suritin ako ng budhi ko. Magmaang-maangan ako sa inyong mabuting tao, pero pagtalikod ko, minumura ko kayo. Tama po ba? Kaya, masarap mabuhay sa katotohanan, sa pagiging totoo sa Diyos. Hindi ka man banal, wala mang banal, ngunit kung totoo ka, alam niya, nakikita niya, ikaw mismo, mararamdaman mo sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, araw-araw mithiin mo, siya, huwag ang kung ano lamang, sapagkat pakahalaga niya. Nang pinahalagahan mo siya, nakita mo kahalagahan niya, kahit maghapon kang makinig ng mensahe niya, sasabihin mo pa, kasarap, kasarap. Pag hindi mo gusto, matapos na sana. Hindi na natapos, eka. E di umuwi ka na kung gusto mo. Di ka naman pinipigilan. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Kaya yung naiinip, tatalikod ako, uwi na. Yung hindi naman, tumawa kayo. Hindi ko kayo pinatatawang, ha 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 ha. Kundi, ang puso nyo ang tumawa. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag nyong tanggapin ang buhay na Diyos upang siyang magpaunawa at magbigay unawa sa kanyang salita, sa kanyang panukala, sa kanyang kalooban, kayo'y makadama. At maramdaman nyo siya'y Diyos na mahiwaga. Pagpalain kayo. Tayo na. May bukas pa. Mamaya po'y may gawa, hindi po ba? Nakakaunawa po kayo, no? Mahal nyo ang Diyos? Mahal kayo ng Diyos. Salamat po.